Abner and Brigada Gab at Mhm. sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Oho, unang-una po, Attorney, maraming salamat sa inyong pong pagtanggap ng aming tawag. Ang una kong tanong po sa inyo, bilang ICC List of Counsel, ano pong assessment po ninyo sa naganap na first hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Naging smooth po ba yung takbo ng pagdinig? Kasi nga, may mga manifestations ang kampo ni dating Pangulong Duterte pero hindi pinagbigyan kasi stick to what was planned yung nakaupong mga judges dyan sa ICC. Napaka-smooth, no? Napaka-smooth ng mga nangyari kagabi sa atin, hapon sa kanila, no? Mhm. Dahil bagamat sinubukan ng kampo ni former President Duterte na i-delay yung hearing kahapon, ay hindi sila nagwagi, Mhm. no? Nag-stick to the rules ang tatlong judges ng pretrial chamber at natapos ng mabilisan dahil napakasimple dapat yung mangyayari kagabi. Tatlong essential questions lang yung gagawin dapat kagabi, no? Mhm. Unang-una, aalamin kung naiintindihan ni ipapaalam sa kanya yung Mhm. mga charges sa kanya, no, sasabihin sa kanya ito yung charges sa iyo, no, ni hindi pa nga siya enter ng plea, no, Oho. ipapaalam lang sa kanya ito yung mga charges sa iyo, yung isa yon, no. Pangalawa, ipapaalam sa kanya kung ano yung kanyang mga karapatan, yung right Mhm. to remain silent, na Mhm. kumuha ng interpreter, na mag-avail ng interim release. Oho. Yung mga yun lang, ipapaalam lang sa kanya na hindi siya tatanungin kung anong gusto niya, no? Mhm. Dahil pagkatapos niyang malaman yung kanyang mga rights, bahala na siya kung ano yung gagawin niya after, no? Tapos pangatlo, isi-set yung date ng tinatawag na confirmation of charges na Mhm. sinet na nga, no, ng September. Mhm. September na yung setting ng. So yung tatlong yun lang, no? And sinubukan nilang ipopostpone. Mhm. Sinasabi nila na pagod si Pangulong Duterte. So nakipag-compromise na nga yung mga judges na okay, kung pagod o gawin nating video, mag-participate ka ng video. Oho. Yun ang nangyari, no? So para talagang matuloy at hindi ma-postpone. So nag-participate si former President Duterte through video, Mhm. Mhm. no? Tapos nakita niya at narinig niya lahat yung mga nangyari, Oho. no? Tapos nag-deliver si former Executive Secretary Miguel Dea ng kanyang speech Mhm. na sinasabi niya na itong nangyayari ngayon ay conspiracy ng gobyernong Marcos Mhm. at ng ICC. Mantakin mo, Oo. ina-accuse niya ang ICC na conspiracy Mhm. sa Marcos administration. Mhm. So lahat yung mga yon, sinabi lang siya na i-file mo yung motion mo after Mhm. these proceedings, because today's hearing is only for those three basic Aha, questions. Mhm. okay. Pero attorney, yung next schedule ng hearing, September 23, 2025, parang ang tagal. Ano pang wisdom behind ba't ganun katagal yung time na binigay para sa pag-set ng next hearing? Alam mo, marami kasing mangyayari between now and September. Oo. Kasi unang-una, bibigyan ng opportunity si former President Duterte na idulog na lahat yung kanyang mga reklamo. Okay, Mhm. sinasabi niyang may illegal yung warrant, yung pag-issue ng warrant arrest, di Mhm. sabihin na niya, no? I-submit niya yung issue na yan. Sinasabi niyang illegal yung pag-implement ng Mhm. warrant of arrest, o i-submit niya na yan, no? Mhm. Mag-motion na siya. Sinasabi din nila na walang jurisdiction yung ICC, idulog na rin nila yan, no? Mhm. And then pwede siyang mag-apply ng interim release, no? Mhm. So magsasagutan yung defense saka yung prosecutor sa mga issues na yan. And Mhm. i-resolve ba rin ng ICC yung mga issues na yan between now and September, no? Mhm. So yan yung mga preliminary issues. Pangalawa at ang pinaka-importante, Mhm. um, kasi ngayon alam lang ni former President Duterte yung kumbaga yung summary ng charges sa kanya, Aha. no? Pero ang mangyayari yung tinatawag na disclosure kagabi, ipapakita na sa kanila sa depensa, no, yung
mga ebidensya, may mga testigo na gagamitin laban sa kanila. Ang purpose nun ay para mabigyan sila ng oportunidad na mag-prepare naman para sa kanilang depensa. So parang talagang talagang makikita mo na fair yung trial and yung proceedings dahil talagang binibigyan ng sufficient time ang company former President Duterte na magprepara para sa kanyang depensa. Opo. Dito ho pa, attorney, sa period na ito, sa higit 5 buwan na yan, di ba? Nabanggit nga ho ninyo, dyan siya pwedeng mag-file o mga argumento ho nila na walang jurisdiction o kaya interim release. So, ibig sabihin ho ba, kahit po meron 5 buwan na period na ito, pwedeng mapagbigyan itong halimbawa interim release na ihihiling po ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Sa akin malabo, no? Malabo na mabigyan siya ng interim release, no? Kasi napakabigat yung requirement. Kailangan mong ipakita may urgent and extreme reason para ilabas ka dun sa may detention center, no? Wala akong nakikita na extreme and urgent reason. Hindi mo pwedeng sabihin matanda na ako, no? Hindi yan rason. In fact, yung mga kasama niya, yung mga 5 kasama niya doon sa detention center ngayon, meron pa mga mas matanda sa kanya, no? O saka andyan naman yung ebidensya na kahit na ganyan siya katanda, nakapagbiyahe siya ng Hong Kong, nakapag-political rally siya sa Hong Kong. So, tingin ko walang urgent and emergency reason na pwede niyang idulog sa ICC. Opo, pero attorney, halimbawa, kasi di ba napanood ho natin yung mga pagsalita ni dating Pangulong Duterte, sinasabi ho ng kanyang mga supporters na ito medyo mahina na yung kanyang physical condition. Pwede ho ba yung maging dahilan para pagbigyan, if ever man, itong interim release kung sakali po? Alam mo, marami rin nagsasabi na bakit ilang araw lang before kahapon, nasa Hong Kong siya, nakatayo siya, nagsalita siya ng matagal at palaban pa siya, tapos ngayong nasa ICC siya, umaakto na yung isang paa niya nasa kabaong na, no? Parang ganun naman yung sinasabi ng iba, no? And dumaan siya sa medical examination ng ICC. Opo. And sinabi na fit siya, no? Na fit siya na medically fit siya to stand trial. No? So nandiyan yan. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, claim mo may sakit ako, kailangan ko ng wheelchair, kailangan ko ng braces sa leeg. Hindi yan po pwede sa kanila. No? They will medical decision on expert doctors. Okay. Attorney Joel, pagkatapos ng confirmation of charges, ano bang mangyayari? What if mako-confirm yung charges? What if hindi mako-confirm yung charges? Yan. Anong susunod? Oo. Alam mo yung confirmation of charges, yung equivalent sa atin, yan yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Yan yung pag nag-file yung fiscal ng kaso sa korte, yung West kailangan niyang i-review yung lahat ng final ng prosecutor para malaman kung talaga may basihan. No? Kung may basihan, mag-i-issue yan ng warrant and magta-trial na. No? Kung walang basihan, i-dismiss niya kaagad yung kaso. Yun yung confirmation of charges. No? Sa confirmation of charges, i-present ng prosecution yung summary of evidence, saka yung list ng kanyang mga Okay, naputol. So parang ano mangyayari, Brigada Gabs? Parang determination. Kung may probable cause. And go ahead po, attorney. Oo. So magpe-present, may summary hearing na mangyayari. I-present ng prosecution yung justification niya on the charges against President Duterte, former President Duterte. Tapos magkakaroon din ng opportunity ang kampo ni Mr. Duterte na mag-present ng kanilang kontra-ebidensya sa confirmation of charges pa lang. Sabihin nila na ipadismiss to kasi ganito. No? Magro-rule yung pre-trial chamber. Kung sasabihin niyang we confirm the charges, doon magtutuloy yung trial. Pag kinonfirm ng pre-trial chamber yung charges,
yung presidency ng ICC magko-constitute ng trial chamber, ibang judges na yon. Oh. Sila na yung maglilitis. Sila yung maglilitis. Mag-iiba yung judges pagkatapos ng confirmation of charges, no? Kung sasabihin na pre-trial chamber, walang basihan, kulang ng ebidensya, i-dismiss niya yung kaso, mapapalaya si former President Duterte. Aha, may version ba nung arraignment ang ICC, Attorney Joel? Halimbawa, syempre, di ba nagpipli ng guilty or not guilty? Syempre, kapag guilty, wala nang trial kasi guilty na nga yung admission niya. May ganun ba na counterpart sa procedure dyan sa ICC? Merong arraignment portion din sila, no? Pagkatapos na ma-constitute yung trial chamber, ang mangyayari diyan, babasahin ng sakdal si President Duterte and tatanungin kung how he pleads, kung guilty or not guilty, no? Pagkatapos nun, mangyayari yung parang nangyayari sa atin na pre-trial, trial hearing, no? Yun yung parang bago kayo pumunta sa giyera, pag-uusapan natin kung ano yung mga sandata nyo, ano yung troops nyo, ano yung ground rules, ano yung rules of engagement of war before you go to war, no? So pagkatapos ng pre-trial, saka magta-trial na unang magpipresenta ng ebidensya yung prosecution. Yung paghaharap-harap ng mga witnesses ng dalawang sides ng prosecution at defense attorney, kailan magaganap yan? Is that prior to the trial or doon sa pre-trial, sa next hearing na magaganap yon, doon sa confirmation of charges? Sa confirmation of charges, merong discretion yung prosecutor na mag-present na humingi ng hearing, no? So nandun din yung option na mag-present ng a few witnesses, no? Pero usually hindi nangyayari dahil summary nga lang yung proceedings, no? Pero ang talagang proceedings na talagang maghaharap-harap na yung testigo sa kasi former President Duterte ay dun sa trial mismo kapag magtitistigo na yung mga witnesses. Okay, final question from my end, Attorney Joel. Gaano ba katagal on your experience yung pagdinig ng kaso at paglabas ng verdict ng ICC? Magdidepende ito sa several factors, no? Unang-una, magdidepende kung gaano kadaming mga side issues ang ihahain ng kampo ni Mr. Duterte, no? Kasi kakain ng oras 'yan, pwede pa silang mag-appeal sa mga side issues, no? Tapos depende rin kung ilan yung witnesses ng makikita natin na ngayon 43 murder incidents ang idudulog ng prosecution, no? Pwede pa silang magdagdag bago mag-umpisa yung trial. And hindi natin alam kung ilan yung witnesses na ipipresenta ng defense, no? Tapos yung mga victims, magprepresent din sila ng mga witnesses, no? So kakain talaga ng oras yung mga yan, no? Ako, na-involve ako sa Ampatuan Massacre na 58 yung pinatay doon, no? Ay yung trial tumagal ng 8 to 9 years, no? Although sa atin yan, no? Kasi sa atin talagang normally talagang mabagal. Although doon sa Ampatuan Massacre talagang nag-assign na isang judge to handle that case, pero tumagal pa rin ng ganon, no? Pero dito makikita natin na talagang yung mga West hindi sila hindi sila matitinag sa mga emotional appeal o kaya sa dilatory tactics. Ayun. Panghuli na lang po talaga, attorney. Matanong ko lang po, balikan ko lang po yung usapin sa interim release. If ever man ho na mapagbigyan, kung sakali man ho, paano ho yung mga mangyayari dito? Ano ba to? Bawal siyang lumabas ng the Netherlands? Pwede ba siyang umuwi ng Pilipinas? Paano po yung mangyayari dito, attorney? Ang isang condition pa ng interim release ay yung custodial estate kailangang ipakita niya na may safeguard guarantee siya, safeguard measure siya para i-ensure na hindi magtatago yung i-release na akusado, no? So kung halimbawa i-release siya sa Netherlands, yung Netherlands magpapakita ng safeguard measures. Ano yung gagawin ninyo to ensure na hindi yan makakalabas sa Netherlands, no? Tingin ko malabong-malabo na papayagan siyang pumunta ng Pilipinas kasi ang Pilipinas will not be able to ensure na na hindi siya magtatago.
dito sa Pilipinas. Sige po. Okay. Okay, with that, Attorney Butuyan, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Marami ho kami mga natutuhan, mga naliwanagan ho kami sa napakaraming katanungan hinggil po dito sa trial po ng Ay, ICC. sandali pa habol. Sige. Ay, attorney, bakit tatlo yung judges nila? Tatlo talaga yung judges no sa pre-trial chamber pati sa sa trial chamber. Ah. In fact, sa appeal naman 5 yung judges na Oh. umupo sa appeal. Ah. Oo. Ah, lima ganun po. talaga yung setup nila. Sige po. Okay. Sige Salamat, po. Attorney. Mabuhay po Salamat kayo. po, attorney. Maraming salamat po. Kabrigada, ang ating oras, 8:25 ng umaga.